Ramdam na rin ang epekto ng bagyong Marce sa Benguet. Kaya binabantayan ang mga landslide at flood-prone areas. Ang Quezon Road na isa sa mga daanan paakyat ng bagyo, bukas lang para sa mga residente. Mula sa City of Pines, nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mel, signal number 1 yung nakataas sa bahaging ito ng probinsya ng Benguet. Kaya ang Baguio City naka-red alert para sa bagyong Marce. Buong araw ng pabugso-bugso ang ulan dito sa Baguio City. Dahil dyan at sa malakas na hangin, lalong nadagdagan ang dati nang nakangangatog na ginaw ng City of Pines. Dahil sa bagyong Marce, nag-ikot ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga barangay officials sa landslide at flood-prone areas. Isa rito ang Barangay Dominican Mirador na madalas may pagguho ng lupa pag bumabagyo. Ito po yung barangay ninyo. Madam Kagawad. Sa city rin kami. Malakas na naman ang ulan. May bagyo tayo. Aalis naman kami kung baga medyo delikado na. Sa ngayon, hindi muna. Titingin-tingin lang muna, yung mga bata lang muna yung nandun sa kabila. Sa Smart City Command Center, nakabantay sa pamamagitan ng CCTVs at Eye in the Sky ang City Hall. May nakatutok sa City Camp Lagoon na flood-prone area din. Nakahanda na lahat ng rescue at survival equipment. Mga responders natin, last count namin kahapon, we have around 1,300. So composite na to from the Barangay Disaster Council, from our BCPO, from our fire, yan, tapos may mga volunteers din tayo. Kahit umuulan, bukas ang Baguio para sa mga turista. Malamig po kasi pag umuulan po. Pang relax lang din po. Bayad na po yung booking, yung bus, tsaka Airbnb. So, kahit po may bagyo, go lang. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan na dala ng bagyong Marce at maging nitong nararanasan ngayon na makapal-kapal na fog, isinara na itong bahaging ito ng Quezon Road. May mangilan-ngilang mga pinapayagang mga motorista pero kinakailangan sila ay mga residente ng Baguio City. Inaabisuhan ng lokal na pamahalaan ng mga motorista na aakyat ng Baguio na dumaan na lamang ng Naguilian Road o di kaya ng Marcos Highway. Kasi nga may problema nga dun sa foundation pa. Tinetest pa nila yung foundation. Pag siguro in 2 weeks, pag nakita nila na sturdy na siya, matibay na, then we're going to allow yung passage na rin ng mga visitors. Mel, sa mga sandalingang ito ay nakakaranas tayo ng pag-ambon dito sa Baguio City. Kaya abiso ng lokal na pamahalaan sa mga residente ay manatiling naka-alerto, lalo sa taya ng Pag-asa ay may pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. At manatili daw pong nakaantabay kung sa anunsyo kung may pasok o wala ang mga estudyante bukas. Yan muna ang latest mula nga dito sa Baguio City. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.